Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw. And for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Vilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Kaya naman bilang pasalamat, narito po ang mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Mila Carillo. Sabi niya, mga fans, huwag kayong magpadala sa mali na hinala na hindi ka kapanipaniwala sa mga bashers. Na wala nang masabi na break na daw ang Kim Pao. Ano kayo mga syunga na walang masabi na napakasinungaling nyo naman. Wala na kayong maidulot ng mabuti sa Kim Pao, kundi sama ng loob. Kahit anong gawin nyo, masaya ang Kim Pao sa buhay. Huwag na kayong makinig sa bashers. Respeto na lang sa Kim Pao. Support na lang tayo hanggat nandyan sila sa tuktukan ng tagumpay ng kanilang kasikatan. Laging may blessings na dumarating sa buhay. Superstar, tuloy lang ang laban. Good luck, Kim Pao. Good support lang tayo. Abangan natin ang movie, teleserye. Si Lord na lang ang bahala sa bashers. Basta masaya kami. Tapos, respeto lang, tuldok. Maraming salamat po sa komento, Ginang Mila Carillo. So, yung mga nagkakalat po ng hiwalay na daw si Kim and Paolo, na break na daw si Kim and Paula Vilino, wag po tayong maniniwala sa mga ganyang balita. Dahil alam naman natin kung ano po ang totoo kay Kim and Paula Vilino. And nakikita natin yon mga kakimpaw sa kinikilos po nila. At ang next comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, good PM Durs, if this legit, well, ito yung counterpart ng vlog mo na June of 2026 ay papakasal na sila. Wow, kami na yung pinakamasaya na seniors dito sa aming lugar sa Isabela. Thank you, Durs, for your update sa ganap ng Kim Pao. Mga bashers, find ways and means to contradict these vlogs kasi if ever na you contradict or make any negative comments about this, bahala na kayo kasi the more na ma-curious yung tao, then madadagdagan ng fans ng Kim Pao. Kayo, enlights na. So, maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. Hopefully nga po, matupad at mangyari yung June 2026 na yan na binahagi po ng isang Kim Pao fans. So, antabayanan natin, antayin natin yung date na yan, mga kakimpaw. Pero syempre, sabi ko nga po, lagi kong paalala, huwag tayong masyadong umasa. Antayin lang natin, pero huwag tayong masyadong umasa. So, maraming salamat sa komento po ninyo. God bless. And syempre, mag-iingat po kayo palagi. So, ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa gabing ito. At ipapakita ko nga po sa inyo itong nakita ko sa social media na picture po ng Team Alibay na nagsushoot, nagtitaping dito po yan sa Cebu. So, bali pang ilang araw na po nila na nagtitaping dito po sa Cebu. At ang balita ko nga mga kakimpaw ay by October na ipapalabas ang Di Alibay. Hindi lang natin sure kung saan ipapalabas, kung sa Free TV ba, or kailangan nyong mag-subscribe para kayo ay makapanood sa ibang platform. So, antabayanan na lang natin. Sana sa Free TV, para nang sa ganon ay ma-access po ang lahat ng Kim Pao fans. Kasi hindi naman lahat ay kaya pong maka-avail ng subscription sa ibang platform, 'di ba? Hopefully, Free TV na lamang po ito. And siguro malapit na rin pong ilabas yung teaser ng Di Alibay kasi by October malapit na yung October. So yung teaser maaring lumabas sa mga susunod po na araw mga kakimpaw. Next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol dito sa muling pambabatikos kay Chinita Princess dahil nga po doon sa kanyang binitawang salita sa kanyang buradong post sa kanyang ex account. Sabi ng isang netizen, bakit ba bumuboses na naman tong si Kim Chu about kay Marcoleta pagbasa nga lang daw ng IV or 4 of spade di niya pa alam. Basa-basa ka muna bago ka sumausaw. Syempre to the rescue po ang Kim Pao fans. Sabi po ni Natsuki, si Kim kaya mo tirahin. Pero lahat ng artists like Vice,
di mo kayang tirahin kasi takot ka. Kaya manatiling basura at bulok ang sistema ng Pilipinas dahil may mga katulad nitong mga bulok at basurang pag-iisip. Pinoprotektahan lahat ng kasamaan kahit harap-harapan na daw po na ninakawan. Tapos meron pang sumagot na si Kimi, di papatulan yan pero ang Kim Pao papasikatin yan hanggang mawala sa balat ng ex. Sige, magngakak pa yan galing sa soko ng Kim Pao. Baka di niya alam, no pa lang, paalam na siya sa boss niya kung sino pa. So yan po yung mga pinag-uusapan ngayon sa ex. Talagang binabanatan po si Chinita Princess ng mga netizen, kasama na din po yung mga bashers. So naglabas lang naman po ng sama ng loob or opinion si Kim Chu, 'di ba? And magkakaiba naman tayo ng opinion, sabi ko nga. Kaya meron at meron talaga na hindi po papabor sa sinabi ni Kim. And meron nga pong ibang nagtatanong bakit daw po binura ni Kim Chu yung kanyang post dito po sa X. Merong nagsasabi na siguro in-advise ni Paula Avellino na burahin na dahil kung ano-anong mga masasakit na salita ang mababasa ni Kim Chu sa mundo ng ex once na hindi niya po ito burahin. Meron pa ako nabasa na tila daw baga nagtalo si Kim and Paula Avellino sa pagpapabura ng naturang post nitong post ni Kim Chu sa ex account. So tingin ko naman hindi naman nagtalo or nagtampuhan or what. Siguro in-advise lang ni Paula Avellino na mas mainam pa na burahin mo na lang yung pinost mo kesa lumaki ng lumaki at kung ano-ano yung mabasa mo sa post na yan, 'di ba? Kaya mas mainam nga naman na binura na lang po ni Kim Chu yung post na yon. Mas mainam nga naman na sinunod niya po si Paolo Avellino kasi si Paolo gusto niyan kapayapaan mga kakimpaw. At bilang pagprotekta na din po kay Kim Chu, syempre yun po yung in-advise niya. Hindi naman sa takot, hindi naman sa duwag kaya binura. So yun lang siguro yun para magkaroon siya ng peace of mind kasi possible na madadamay din si Paolo Avellino and syempre yung kanilang upcoming series madadamay din po yan mga kakimpaw. Kaya tama din yun siguro na binura na lang din po ni Kim Chu. At least 'di ba na ipahayag niya sa social media yung kanyang gustong sabihin pero later on binura niya din po. Pero ayun, kalat pa rin sa social media. And alam ko kayong mga Kimpaw fans na andirito nakikinig, iba-iba po yung opinion po ninyo dito, 'di ba? Pero pag-usapang Kimpaw na, nagkakaisa po ang lahat at ginagalang naman natin kung ano yung opinion ng bawat isa sa inyo. Dahil yon ay karapatan ng bawat isa sa atin. So ngayon, kayo mga kakimpaw, ano po ang inyong masasabi dito sa binurang post ni Kim Chu laban kay Marcoleta? Please comment down below.